Gumulong na po ang debate sa plenaryo ng Kamara kaugnay sa panukalang higit 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Gaya ng inaasahan, confidential funds agad ang mainit na pinagtalunan. Nasa frontline ng balita yan si Marian Enriquez. Ano-anong ahensya lang ba ang maaaring magkaroon ng confidential at intelligence funds? Yan agad ang bungad ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa unang araw ng plenary debate sa Kamara kaugnay ng proposed 2024 national budget. Ayon kay Castro, kung titignan ng General Guidelines ng Joint Circular 2015-01, pag wala sa General Appropriations Act ang isang item, maituturing ang paggastos ng pondo na unauthorized o labag sa batas. Sa kanyang pagbusisi, pinakita ni Castro na sa taong 2023, malinaw na may inilaan para sa confidential fund ng OVP na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Kaya kinuwestiyon ng kongresista ang 125 million pesos na ni-release na pondo mula sa contingent fund na naging confidential fund ng OVP noong 2022. Depensa ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairman Stella Kimbo. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang line item appropriation. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun- doon sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. Please yung allow the contingent sponsor fund. to finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala pa po ako meron. doon sa contingent At fund. payagan niyo po kung ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Na ano po yung oras ko, Madam Speaker, pinapatanong kaya nga po yes or no lang po para mas mabilis. Madam So, Speaker, kanina, sinasabi natin, hindi ako nagtatanong. payagan Session niyo sana suspended. ako, Madam Speaker. I have been maligned in tayo public, Madam nagtatalakay ng Speaker. contingent fund. Sinabihan po ako na isang sinungaling, Madam suspended. Speaker, in public. Payagan. Ang contingent fund ay inilaan para sa mga bago at urgent activities o proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, mga GOCC at LGU. Giit ni Kimbo, hindi limitado sa tatlong nakalistang halimbawa ng mga proyekto ng gobyerno ang pwedeng paggamitan ng contingent funds. Aniya may existing line item sa OVP noong 2022 GAA na Good Governance Project and Social Services Project na maaaring paggamitan ng contingent fund. Liliwanagin ko po. Ang confidential expense is not a line item. Ang line item lamang sa NEP o sa GAA ay ang tinatawag na projects, activities, or programs, yung PAP. Kaya po, sinasabi natin na authorized po, expressly allowed po itong confidential expense noong 2022. Ayon naman kay Albay 1st District Representative Ed Salagman, naaabuso ang paggamit ng contingent fund, kaya mungkahi niya. In order to foreclose this proliferation on the utilization of the contingent fund, I am proposing that it is opportune for us now to delimit strictly the utilization of this contingent fund. Kaugnay naman sa maraming katanungan tungkol sa confidential funds, gaya ng kung bakit ito kailangan ng isang ahensya at paano ito ino-audit, sinang-ayunan ni Kimbo Silagman na panahon ng pag-aralan ng Kongreso ang mga patakaran sa pagbibigay ng naturang pondo para mas magkaroon ng transparency at accountability ang mga ahensya ng pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.